BP Sara tuluyang isinuka ang kasakiman ng mga Marcos. Marcos at Lisa kinapalan ang pang-aapi kay BP Sara. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Maikli lamang ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ayaw niyang magsilbi sa anumang pwesto sa gabinete. Sa ambush interview ng media sa Pangulo sa Apayao kung saan bumisita ito, sinabi nitong nasa Vice Presidente na kung ayaw na nitong tumanggap ng ibang pwesto matapos magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Okay, that's her decision. Ang maikling sagot ng Pangulo sa mga mamamahayag. Opisyal nang nag-turnover si Duterte ng liderato ng DepEd sa bagong kalihim nito na si dating Senador Sonny Angara. Sinabi ni Duterte sa media noong Huwebes na matapos umalis sa gabinete ay hindi na siya tatanggap ng ibang pwesto at tututok na lamang sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Kamakailan nga ay inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay BP Sara Duterte, no, I will not attend the SONA. And I appointed myself as the designated survivor. Para sa dating National Intelligence Officer ng CPP-NPE-NDF, nais nang putulin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ugnayang politikal sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Jeffrey K. Eric Celes, malubha na kasi ang nakikita ng pangalawang Pangulo na mga pagkakamali sa kasalukuyang administrasyon. Saad ni Jeffrey K. Eric Celes, it is very clear message to the country and to the Filipino people that the Vice President is now cutting off any formal ties with the administration of Marcos Jr., at least politically. Ibig sabihin po na disassociate na siya o umiiwas na siya na maging kabahagi pa ng isang very dubious and now clearly morally bankrupt and incompetent na gobyerno. Dahil dito, ani Siles, dapat na mauntog si Marcos Jr. Dapat siyang mauntog at maalimpungatan si Marcos Jr. sapagkat he can never be president. He is not the president right now kung hindi umatras si Sara Duterte bilang presidente. Front runner in all service, he owes that to the Duterte and to the Filipino people. Ayon naman sa dating opisyal ng Administrasyong Duterte, dumidistansya na si Vice President Sara kay Marcos Jr. dahil ayaw nitong magkaroon ng anumang kinalaman sa palpak na pamamalakad ng Pangulo. Ayon kay Dr. Loren Badoy, very clear stand na she is distancing herself completely. Not naman yet 100 million %, but she is distancing herself from the Marcos administration. Very clear, the Vice President is not attending the SONA because she doesn't want anything to do with the Marcos administration in his kapalpakan. Dagdag pa ni Dr. Loren Badoy, hindi kailanman magigising sa katotohanan si Marcos Jr. at wala rin siyang kakayahang pamunuan ang Pilipinas dahil wala siya sa maayos na kalagayan. I don't think he has the capacity to wake up because I really think that he is burdened with a substance abuse disorder. I don't think he has the capacity to be aware as most substance abuse disorder patients are alike. That naman, walang awareness iyan. Therefore, he has no capacity to lead this country. Wala pang malinaw na dahilan si Vice President Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos Jr. Ano ang masasabi nyo tungkol rito? Mag-komento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Maraming salamat sa panunood.